Sa mga concerned citizen na medyo nasaktan doon sa sinabi ni Sean na wala man lang recognition, wala man lang thank you doon sa kanyang pag-promote. Ano naman kasi ang masama kung magsabi tayo na, ay Sean, salamat di ay. Or thank you sa inyong dalawa dahil pinopromote nyo yung island namin. Meron bang masama doon? May nawala ba sa iyo? Wala naman, di ba? So, I guess, it all started sa tinatawag nating pride. Yon, pride kasi yan. Ang ating opinion regarding doon sa Habibi Sean Pelayo versus Siquijor Island issue. Recently, nitong nakarang araw lang, ay hiningi ng ating mga kakilala ano daw masasabi ko tungkol doon. Kaya, ayun ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ako promoting the island again, pero wala acknowledgement. Bisa nga naman, no? Ang uban to rin eh. Wala sa mga ito rin yung mga followers mo. Nasa many times na nag-represent ang Siquijor. Lakhan. Gana kayo, wala man na yun. Thank you. Ano ko na lang, I'll give my opinion through my experience, personal experience, no? Para naman makarelate ako doon or maintindihan nyo kung bakit ganito yung stand ko. Dati, noong unang panahon, nung hindi pa masyadong sikat ang Siquijor at ang Siquijor ay kinatatakutan pa ng marami dahil sa maraming barang doon, magkukulam. Kung sinabi nila, kaya nga tinatawag yan Island of Fire, Isla del Fuego. Pag sinabi na taga Siquijor ka, ay matatakot na yung tao sa iyo. Ganon yun dati. Pero ngayon, naiba na. So dati, kahit na meron tayong mga kamag-anak, kasi meron ako auntie na nakatira din sa Siquijor dahil nakapangasawa siya ng taga Siquijor. Kahit na andun sila nakatira, ay takot pa rin akong pumunta ng Siquijor. Until such time na nakapunta din ako doon. So, nung nakapunta na ako doon, ay nag-iba ang aking pananaw ng Siquijor Island. Maganda pala sa Siquijor. Hindi pala ganun yung Siquijor. So, maraming nagbago doon sa kinatakutan ko. Ay hindi na ako naging takot nung nakapunta na ako. So, maybe, some of the followers of Sean Pelayo and Habibi ay parang ganun din yung naging epekto nila sa kanila nung pinopromote ni Sean at ni Habibi ang Siquijor. So, kadalasan nila yung sinasabi na, maganda dito Siquijor, ganito sa Siquijor, diba? So, doon na nga nakatira si Habibi sa Siquijor kasi doon na siya si Sean ay doon nakatira or parang yung mama ni Sean ay taga Siquijor, kaya doon siya na malagi. Nung nag-ulag silang dalawa, ay hindi natin maikakaila na marami ang nabighani sa storya nila. Kaya, yung iba ay pumunta din ng Siquijor. So, yung mga followers ni Sean, followers ni Habibi, mga kilala nila, ay nainggan yung pumunta ng Siquijor, di ba? So, hindi natin may kakaila na meron talagang contribution yung pagbablog ni Sean at ni Habibi about Siquijor. Kung kaya, mas lalong naging kilala ang Siquijor sa buong mundo. Sabihin na lang natin buong mundo dahil maraming foreigner na pumunta. Although, na kahit na hindi pa nila ito na vlog dati, ay may mga foreigner na talaga doon nakatira. Pero hindi ganoon siya hindi siya ganoon pa na-spread. Kasi yung namang nakatira doon mga foreigner, hindi naman yung nag-vlog or I guess, konti lang din yung mga friends na kakilala nila or hindi naman sila siguro nag-promote. So, sinabi lang nila, dito kami nakatira or pero masasabi talaga natin na malaki ang contribution ni Sean Pelayo at ni Habibi sa pagdagsa ng turista sa Siquijor. Although na may mga artista din na pumupunta doon, pero may mga ibang tao din naman na hindi follower doon sa artista na yun. So, hindi nila nakita yun. So, nag-follow kay Habibi at nag-follow kay Sean, nakita yung mga vlog nila, nakita yung mga video nila. So, nainggan yung ngayon na pumunta. So, nagbago din yung pananaw nila tungkol sa Siquijor. Parang ako, no, na kahit na may kamag-anak ako na nakatira doon, pero natatakot ako pumunta dahil, di ba, kung nakapanood kayo ng mga programa ni Nolly Di Castro noon sa ABS-CBN, yung Magandang Gabi Bayan, every Holy Week ay fini-feature talaga niya yung Siquijor at puro kababalaghan yung pinapakita niya doon about Siquijor. So, sino ba namang hindi matatakot? Doon yung barang, yung kulam or barang, isa lang yan. Tapos, basta nakakatakot siya, no? Tapos, pag natipuhan ka pa, pag nahawakan ka, sabi nila, pag naganon ka ng isang tao, dapat habulin mo yun at ganunin mo rin. Kasi pag hindi mo yan na ganon, himatayin ka dyan at pwede mo yan ikamatay. So, ganun yung mga storya, no? Kung kaya, takot na takot lahat ang mga tao dati na pumunta ng Siquijor hanggang sa, eto na nga, yung marami na ang nagbablog, marami na pumunta doon. Kasi dati, yung kung saan nag-ferry walk si Ann Curtis, yung Cambugahay Falls, wala naman yung bayad. Punta ka lang doon, magpa-picture ka kung gusto mo. Century 3, yung ano ba doon, marami yun eh. Yung, wala yung bayad dati, ngayon meron na. Well,
para naman maka-income yung local, yung LGU nila. So, kaya siguro tourist destination din yan. Yun kasi yung uso ngayon, di ba? Kahit dito nga sa Negros, ang dami. Ang mamahal. Buti nga sa Siquijor, mura pa yung mga entrance nila dito sa amin. Nako, kung wala kang 1,000, kung wala kang siguro 5,000 sa isang resort, gabi, sabihin naman nila, huy, grabe ka naman magsabi. Sinisira mo naman yung, ano namin, yung resort. May ilan kasing resort. I mean, iklaro ko lang na mahal talaga siya. So, aray, para makapunta ka doon sa lahat ng mga yun, ay kailangan mo na maraming bala, maraming pera. Siyempre, kakain ka pa. Tapos, mag-arkila ka ng sasakyan kung wala kang sasakyan. So, back to Siquijor. So, hindi natin may kakaila na meron talagang contribution si Habibi at Sean Pilayo sa pagdagsa ng mga turista doon sa Siquijor. So, huwag natin yang i-deny. So, doon sa mga concerned citizen na medyo nasaktan doon sa sinabi ni Sean na wala man lang recognition, wala man lang thank you doon sa kanyang pag-promote. Ano naman kasi ang masama kung magsabi tayo na, ay Sean, salamat di ay. Or thank you sa inyong dalawa dahil pinopromote nyo yung island namin. Meron bang masama doon? May nawala ba sa iyo? Wala naman, di ba? So, I guess, it all started sa tinatawag nating pride. Yon, pride kasi yan. Yung hindi marunong, ayoko na mag-ano kasi, personal naman yun mamaya yung mga, may mga basher tayo na ano, baka sabihin nila, sila na naman yung mahirap na. Pero, ano naman kasi ang masama kung isabihin mo na, ay, thank you din sa inyo. Parang, uy, thank you sa iyo ha. Tinulungan mo kami i-promote yung island. Although na, yes, majestic yung island din nyo. Pero kung walang nagsabi na, ganito siya kaganda, ganito ka-safe dito, sinong pupunta dyan? Oh, isipin nyo nga. Diba kasi nga, tinatatakutan nga yan dati, no? So, nung nakita ng mga followers ni Sean at ni Habibi na ay okay pala doon sa Siquijor, punta tayo. Maganda pala doon, punta tayo. Meron nga silang contribution. So, what's wrong with saying thank you? May nawala ba? May puhunan ka ba doon? Meron bang naano sa'yo? Thank you lang. Oh, yun lang naman yung siguro yung pag-uusap nila ay parang wala lang sa ano, no? Parang nag-uusap lang. Ang mali lang doon kasi nag-live sila. So, hindi nila yung ma-edit kasi live yun. Pero kung ako yung titingin dun sa sitwasyon, it's not a big deal. Kasi nga, meron nga talaga silang na-contribute dyan sa island. At yung pag-say na thank you, ay, gi-promote ninyo, gitabangan mi ninyo. Udaghan ang foreigner din. Oh, what's wrong with that? Ha? Parang wala namang mali doon. Pareho lang yan kung nagpaalam ka na gumamit ng tsinelas ng kapitbahay mo. May nawala din ba sa'yo kung magpaalam ka? O, parang lumayo tayo ng topic, no? Pareho lang yan doon. May nawala ba sa'yo kung magpaalam ka na gusto mong gamitin ang tsinelas ng kapitbahay mo? Walang nawala. In fact, ma-appreciate dahil, uy, ang bait naman yan, nagpaalam siya sa akin. Ganon yun. So, saying thank you is not wrong. What is wrong is yung pride ng tao na nabikil, muna nasuko, ipadako, na imong issue na nanunglo, di na siya maayo. Okay? So that's my opinion. What's yours? Thanks for watching. Bye!